Surat Abasa. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang propeta ay kumunot at tumalikod, sapagkat may isang bulag na lalaki ang lumapit sa kanya, alalaong baga. Si Abdullah bin Maktum na pumaroon sa propeta habang siya ay nangangaral sa isa o ilang pinuno ng Quraysh. At paano mo mapag-aalaman? Baka sakaling siya ay maging dalisay sa mga kasalanan at umunlad sa espiritual na pangunawa. O siya ay tumanggap ng parangal at ang tagubilin ay maging kapakinabangan sa kanya. At siya na nag-aakala sa kanyang sarili na siya ay may sariling kasapatan o hindi nangangailangan ng pangaral. Sa kanya, ikaw o Muhammad ay nag-uukol ng pansin. Ito ay hindi pananagutan kung siya ay hindi maging dalisay sa kawalan ng pananalig. Ikaw ay isa lamang sugo at ang iyong tungkulin ay parating ang mensahe ni Allah at sa kanya. Kay Abdullah bin Maktum na lumapit sa iyo, na nagpupunyaging mapatnubayan at may pagkatakot kay Allah at sa kanyang pagpaparusa, ikaw sa kanya ay hindi nagbibigay pahalaga o nag-aasikaso. Hindi, huwag mong gawin ito o Muhammad, katotohanan. Ito ang Quran ay mga pagpapaalaala at tagubilin. Kaya't sino man ang magnais, hayaan siyang magukol ng pag-aalaala rito. Ito ay nasa mga talaan na iniingatan sa karangalan, ang Al-Lawh Al-Mahfuz, na mataas sa karangalan, na nananatiling dalisay at banal, sa kamay ng mga tagasulat ng mga anghel, na karangal-rangal at masunurin, kasumpa-sumpa ang tao na hindi nananampalataya kay Allah. Siya ay napakawalang utang na loob. Sa ano bang bagay siya ay nilikha namin? Siya ay nilikha namin mula sa nutfa, mga patak ng similya ng lalaki at babae, at aming binigyan siya ng ganap na sukat. At pagkatapos, kanyang ginawa na maging magaan ang daan sa kanya. At matapos, kanyang kinitlan siya ng buhay, at inilagay siya sa kanyang libingan. At pagkatapos, kung ito ay kanyang kalooban, siya ay kanyang bubuhayin muli. Hindi, datapwat ang tao ay hindi tumupad sa ipinag-utos niya sa kanya. Kaya't hayaang ang tao ay magsalang-alang ng kanyang pagkain. Kung paano namin ibinuhos ang saganang tubig, at hinati namin ang kalupaan, at pinapangyari namin ang butil, ay tumubo rito. Gayon din ang ubas at pagkaing halaman sa mga bakahan, at ang uliba at punong palmera o datilis, at mga halamanan na makapal at malago sa maraming puno, at mga bungang kahoy at aba o herba o luntiang damo at iba pa, bilang ikabubuhay at pagkain sa inyo at sa inyong bakahan. Magkagayunman, kapag sumapit na ang Sakha, ang pangalawang pag-ihip ng tambuli sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw na ito, ang tao ay tatakas sa kanyang sariling kapatid, at sa kanyang ina, at sa kanyang ama, at sa kanyang asawa, at sa kanyang mga anak. Sa araw na ito, ang bawat tao ay mababahala lamang sa kanyang sarili, at hindi makakapagbigay ng pansin sa iba. Sa araw na ito, ang ibang mukha ay magniningning, bilang tunay na mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, na humahalakhak at nagsasaya sa magandang balita ng paraiso. At sa araw na ito, ang ibang mukha ay may bahid ng alikabok. Ang kadiliman ang lalambong sa kanila. Sila nga ang kafara, mga nagtatakwil kay Allah at sa kanyang kaisahan at sa kanyang sugo na si Muhammad. Ang fajara, mga mapaggawa ng katampalasanan.